chapter 1, verse 3, and then ato ta sa 1 Thessalonians 1, chapter 1, verse 2, and then sa tulo ka mga verses atong basahon in Thessalonians chapter 5, verse number 8. Okay? So, Colossians chapter 1, verse 3. And then naman na atog nakubasan ini, mubalhin ta sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 2, and then the third verses nga itong basahon, 1 Thessalonians chapter 5, verse number 8. Okay, akong basahon. Colossians 1:3, we give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. And then 1 Thessalonians chapter 1, verse number 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. And 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Now, kining tulo ka mga verses nga itong ibasa, the writer of this, ang nagsulat niini mao si Apostol Pablo. So, ato makita dinhi ang practice ni Apostol Pablo, ang iyang ministry, giunsa niya. So let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo namo. Salamat, Lord, sa matag usa nga naa karon. Salamat, Ginoo, nga ikaw naghatag og kadaugan sa among serbisyo ganinang buntag. Lord, ako nagpray nga ikaw mag-bless sa matag usa, Ginoo. Tabangi ko sa pag-deliver sa imong mensahe. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat, manglingkod mo. Now the message this afternoon is always give thanks. Now ato makita dinhi ang the book of Colossians was written by Apostle Paul, while still in prison in Rome. Sadang na priso siya sa Roma, iyan ning gisulat. Now Paul sent Tychicus to deliver these three letters, Ephesians, Colossians, and Philemon. Now, and si Tychicus not only mag-deliver nini nga message, ang iya pong gihimo to escort the runaway slave, mo ni si Onesimus, usa ka slave nga naluwas, nag-run away unya ang iya pong nga amo nahimong Kristohanon, nga mubalik siya to his master in Colossae. Now, Apostle Paul gives some excellent teaching while we all need in our Christian lives. Now, mga Kristohanon, ang pinaka-problema sa mga Kristohanon, why ngano usahay, dili ta faithful mga lagad sa Diyos, kay because we are not thankful to God. Sometimes mahimutang ungrateful. Usahay magatubang tag mga problema, unya malimot ta sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Usahay ma-magnify nato, mapadako nato ang maong problema ug nalimot ta sa mga daghan kayong panalangin nga gihatag sa Ginoo. So importante kayo sa atong Christian life diri sa epistle ni Apostle Paul, atong makita dinhi sa iyang mga introduction nga si Paul, mapasalamaton siya sa Ginoo. Nagwali siya sa pulong sa Ginoo, unya napreso siya, daghan siya naagian, gikulata siya, agi siya gibunalan siya, daghan siya mga pagsulay sa iyang ministry. Kaning ang atong pag-alagad sa Ginoo karon murag sayo na lang kaayo, Wala na ta mag-hike o pira ka miles sa nagsakyanan ta. Relax kayo ang atong kinabuhing Kristohanon. But Christian, we need to be thankful to God always. Remember your salvation. Ay hinumduman nato ang mga butang nga gihimo na sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, una, the practice of Paul. Sa maning practice ni Paul. Now, ang practice ni Paul, mapasalamaton siya sa Diyos. We need to give thanks to God. Paul said, Paul's attitude and practice is to give thanks to God. Now, it is good practice to every
children of God, to give thanks to God. Gwapo ni nga practice. Dapat sa atong kinabuhing Kristohanon, ato ning i-practice ang pagpasalamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Amen? If we have victory, if usahay doon ay mga problema nga itugot sa Diyos, now atong pasalamatan ng Diyos nga naghatag niya tog strength, no, grasya sa pag-atubang sa mga problema. Now, thanksgiving will magnify God. Kaning pagpasalamat nato sa Diyos, nagpadako ni, kung magpasalamat ta sa Diyos, no, atong gipadako ang Diyos sa atong kinabuhi. Ato siyang gibayaw sa atong kinabuhi. Now in Psalm 69 verse 30, Psalm 69 verse 30, I will praise the name of God with song and will magnify Him with thanksgiving. That's very clear. When we, magpasalamat ta sa Ginoo in times of our, sometimes sa atong mga problema, imong gipadako ang ngalan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Na mga Kristohanon, ato bang gipasalamatan ang Ginoo sa atong kinabuhi? So sometimes, ang atong gihimo, we are usahay daghantag mga complain, murmuring against sa atong situation. Pero nalimot ta sa daghang mga dagkong butang nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, what is your practice today? Murmuring or thanksgiving? Dapat magpasalamat ta sa Ginoo. You need to be, dapat magpasalamat ta sa Ginoo. You need to be thankful to God, no, sa imong bana, sa imong asawa. Amen? Sa imong mga anak. No? Usay nga ato nakita badlungon man ni akong anak. Pero salamat ta nga ang atong anak dili gyud ingon anak ka badlungon. No? So every one of us do nakita yung mga weaknesses sa kinabuhi. Walay perfecto nato. Pero dapat magpasalamat ta sa Diyos. No, Lord, salamat sa akong asawa. Lord, salamat sa akong bana. Amen? So, Christian, all things that happen to us is for our own good. Just trust God and be thankful to God always. So, kung sa ganing ang dangatan sa atong kinabuhi, kung sa itugot sa Ginoo, dapat atong ibutang sa atong, we need to trust God that all things nga mahitabo sa atong kinabuhi may katuyuan sa ang Ginoo niya. That's for your good. A Christian who honor God is a thankful Christian. Mapasalamaton siya sa Diyos. A Christian who serve God, no? Dapat mapasalamaton siya sa Ginoo. No? Kining mga Kristohanon kita nga nangalagad sa Diyos, no? Dapat doon natin kalipay sa itong pagpangalagad sa Diyos. Dapat magpasalamat ta sa Diyos. Every day, try to practice thanksgiving. Every day. Every day. Pag matani mo, Lord, thank you nga nakamata ko. Lord, salamat Ginoo nga nako'y gihigdaan. Ginoo, salamat Ginoo nga nako'y pamilya. Ginoo, salamat Ginoo nga nako'y trabaho. Well, kanang pagpasalamat, that's a way of, practice. Amen? So, sometimes sa una, kami ni mga bata pa ang among mga anak, si ama mo si GR, among na-notice nga, dili kay sila mapasalamaton. Then worry ko, kay murag, di man nagpasalamat ang atong anak day. Kami di ay ang una nga di mapasalamaton. Then every time that we give something to them, amo silang suguon, unsa diya, amo silang doon sila ihatag na mo, salamat salamat GR. And then I notice nga mapasalamaton na sila sa Ginoo. Now sometimes maigsoon ko sa Ginoo, no, sa atong panimalay, no, atong i-practice ang pagka-mapasalamaton. Sometimes ang atong ngano man ka anak di man ka mapasalamaton, base ang imong anak ang sige niyang nadunggan is murmuring, complain. Pero if you practice thanksgiving, anak, salamat kayo anak nga nakauli ka. Anak, salamat yung kayo nga bisag nakasala ka pero di kay katanto nga bugoy.
Tag-ampo ko, mga babutan na gyud ka. No? No salamat nga nakauli ka karon. No? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nisimba ka karon. Amen? Ginikanan? Kay basin sa atong mga anak ang ilang nadunggan, no, complain Renato, complain. You need to practice thanksgiving. Amen? Sa atong asawa, sa ating bana, kung dili ta mapasalamaton, mga igsoon ko sa Ginoo, usahay ang atong kinabuhi mo reflect na sa atong kinabuhi. Every day try to practice thanksgiving. Pasalamati ang Diyos sa mga butang nga iyang gihimo. No, pasalamati ang Diyos kung unsay imong kabutang karon. Whether it is good or bad, practice thanksgiving. Number 2, the praise of Paul. Number 1, the practice of Paul. Number 2, the praise of Paul. Now, ato makita din sa gisulti ni Paul sa sinugdanan sa iyang introduction, sa iyang mga letter, God and Father of our Lord Jesus Christ. This praise speaks of two distinct things. Ato makita diri in Colossians chapter 1, verse 3, no? We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. See? Now, una, kini nga praise, it's the teaching, dunay pagtudlo niini nga praise, the teaching in the praise. God and the Father of the Lord Jesus Christ. This praise especially speak of the deity of Jesus Christ. Pastor, sa mga deity, ang pasabot na that Jesus Christ, He is God. Amen? No, si Kristo Diyos siya. Now, it says Christ did not have an earthly father. God was His Father, which is the testimony of the deity of Christ. Ang mga kulto nga simbahan, pastor, unsa man ang kulto? Kanang dili iya sa Ginoo. Mahibawan ninyo, any churches that teaches against the deity of Christ, ngamingon sila nga si Kristo dili Diyos. Kani nga simbahan dili na sa Ginoo, kulto na siya. No? Masuko sila niini nga doktrina. Pastor, unsa man na sila? Now, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, wa sila sa Jehovah's Witness, di sila mutuo nga si Jesus Christ the same as God the Father. They don't believe in Trinity. No? Ang Iglesia ni Cristo, ang iyang ituan nga si Jesus Christ tao ra. Ang Jehovah's Witness, si Jesus Christ Diyos, pero nga may nga Diyos. Dili dako nga Diyos. Now, Jesus Christ is God. Now, that's the reason why the Apostle Paul, in introduction of his epistle, is later, ato makita, musultigin siya, that God the Father of our Lord Jesus Christ. This praise is a teaching of the deity of Christ, that Jesus Christ is God. But the question is, do you have a verse nga inyong naibawan? Na si Kristo Diyos? Ha? Kung sultihan mo nila sa ilang pagtuo, kung sa may inyong itubag, mingumog, ako tawgon si pastore. Dapat you have a verse in the Bible. I have no time to read all the verses, but I have some verses in the Bible nga atong makita diri nga Jesus Christ is God. He is not a man, He is God. Now in John chapter 8 verse 58 to 59, that Jesus Christ is God, Diyos si Kristo. Because we believe in only one God. Tulo ka persona pero usara ang Diyos. John chapter 8 verse 58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Naingon si Kristo, sa wala pa si Abraham, naana siya. And 59, then took up the stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through in the midst of them, and so passed by.
Pagingon ni Jesus Christ, wala pa si Abraham na anak ko. Iyang i-present ang kaugalingon niya nga as God o ang mga tao na suko nini. Nangita silang bato, kailang batoon si Christ. Si Jesus Christ ni tago, ni dagan siya. Na gani makig-away ninyo, ay tago po doy. Si Kristo gani, ni tago kay siya. Di ba? Di ko mo tago, Pastor, Ginoo na bahala na ko. Oy, tapos ay kaalam. Di ba? Now si Jesus Christ, nitago siya. Sa diyang batuon na siya. Another verse, John chapter 20, verse 27 to 29. Let's remember this. Jesus Christ, He present Himself that He is God. That's the reason why ang mga tao na suko niya. Jesus Christ, usa siya ka Diyos. In 27, John 20, verse 27, ini si Thomas. Iyon so ay siya mutuo nga si Christ na banhaw. Isa, mutuo lang ko kung makakita ko. So, absinot ni siya. Kaning absinot, no? Tama ni Thomas, maduha-duhaon. Kay absinot man siya, wa man siya ng pagkadomingo. Pag-service nila, wala si Thomas, wala siya tuo na magdabanaw. Pero tanaw na to. Then said he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust into my side, and be not faithless, but believing. Ingon si Jesus Christ. Tanawa unsay tubag ni Thomas. And Thomas answered and said him, my Lord and my God. Pagklaro ana, ingon si Thomas, ang akong Ginoo ug akong Dios. Jesus Christ is God. Jesus Christ, He is not God. Diyos siya. Igisimba siya sa mga tao. Diba? Now, if a person, he does not believe that Christ is God, di siya masave. Dapat atuntuhan nga si Jesus, ang Diyos, magpakatao siya, aron siya mo'y muluwas, mutubos na to sa tanan natong kasalanan. And verse 29, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they have not seen, and yet have believed. Ingon po dayon ang mga kulto. Naikulto niya kung gibasahan na ni. Ingon siya, nakuyawan raman as Thomas ana. Nakuyawan ra ko no. Mao na ingon siya, Ginoo ko ug Dios ko, kay nakuyawan man na siya. Paigsoon ko sa Ginoo. The Bible, it's very clear that Jesus Christ is God. Amen. They cannot be saved unless they believe that Jesus Christ, He is God. Usa ka Dios in tulo ka persona. Now, the testimony of this praise. Paingon ni Paul, God, the Father of our Lord Jesus Christ, this is a praise replaces the Old Testament praise kanang God of Abraham and Isaac and Jacob, which is found many times in the Old Testament. Abraham and Isaac and Jacob, the great patriarch of the Jews, were just humans. But Jesus is God. So this new praise found in the New Testament really exalt God and teaches us that Jesus Christ is truly God. So, sa introduction ni Paul sa iyang epistle, at makita diya kaniyang mga statement, God the Father of our Lord Jesus Christ, nagpailan ni siya, nga iyang gitudlo daan, nga si Kristo usa ka Diyos. Amen? He is not a small God, but He is God, equal to God. Because the Lord Jesus Christ, usa sa ka-Diyos nga nagpakatao para mubayad sa tanan natong kasalanan. No? In Him there is no salvation, for without Him we cannot be saved. In Acts chapter 4, verse 10 to 12, be it known unto you all and to all people of Israel, but by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, even by Him
that this man stand there before you whole. This is the stone which was set a note of you builders, which is become the head of corner. Neither is there salvation in any other, for there's none other name under heaven given among men whereby we must be saved. It is the name of the Lord Jesus Christ. That's the gospel nga atong imantala, atong isulti nga si Jesus Christ, namatay siya, gilubong siya, o nabanhaw siya. No, sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, nagpaila nga, makaluwas siya kanato, natanan nga musalig kaniya, mutuo ni Kristo. Now, number 3, last, the prayer of Paul. Si Paul, sige na ito makitaan, mingon siya, praying always for you. Now, the persistence of praying. Praying always, this means he prayed regularly. He had a regular prayer habit. We need to have a regular prayer habit. Christian, usahay sa atong kinabuhing Kristohanon, even we are serving God, doon ay mga tao nga, murag doon ay conflict kanimo, right? Imo bang mga igsoon, diri ba sa church? Imo bang mga parente? O mga kaubang Kristohanon? O co-workers nimo sa church? Nangalagad sa Diyos? May igsoon ko sa Ginoo, we need to pray for them. Amen? Dapat ato silang pasanon. Means we need to pray, bear one another's burden. Now, importante kayo kini nga ato ning manunduman, ato ning masabtan nga si Paul bisan sa iyang ministry no sa Corinthian, giakusar siya sa daghan nga mga akusasyon sa mga Kristohanon. Pero si Paul, iyan ang gisuwat nga praying always for you. Unaga ni mo away ninyo, inyo na sister, Brad, mag-ampo ko nimo. No? Para bisa, ako po, mag-ampo po ko nimo. Di man ha? Pag ginampo ay ragod mo. Amen? Now, this is the practice of Paul. No? Ato makita din letter A, the persistence of prayer. The persistence of praying. Praying always. This means he prayed regularly. Walay hunong. Every day. He had a regular prayer habit. We need to have a regular prayer habit sa atong Kristohanong kinabuhi. No, kinahanglan ta sa pag-ampo sa matag usa. Usahay ang yawa mo trabaho siya. Ang makababag ra gyud, ang makahatag natong kadaugan sa atong mga struggle sa pagpangalagad sa Dios, sa atong struggle sa kinabuhi. Even our children, they need our prayers. Amen? Amen? Our families needs our prayers. Usay makita nato ang mga batanon. Makita nato unsa sila ka delikado ang ilang kinaiya, ang ilang kinabuhi. We try to ato sila usay pugson nga mga lagad sa Dios, pero ang ilang mindset gusto sila og mo experience sa kalibutan. And that's the reason why nga ang ilang kinabuhi na sila sa kakuyaw, nga ang yawa mo destroy sa ilang kinabuhi. Sometimes we fight for them. Sometimes ato silang pugson, pamaigson ko sa Ginoo. They needs our prayers. Dili kadaghan, di nato sila masulbad sa kadaghan nga atong isulti nila apan mahimo nato na nga doon natay kadaugan nga sila makabalik diya sa pag-alagad sa Dios, o we will spend time in kneeling down and praying to God. Amen? Dapat mag-ampo ta nila. Ato silang dadon sa atong mga pag-ampo. Because the persistence of praying always,
Paul has a regular habit sa pag-ampo. If you're struggling emotionally, o nag-struggle ka emotionally, o nagmahay ka, naglagot ka, di ka katulog, ang imong feelings, mura gilimbungan ka, giilad ka, dadaan na diya sa Ginoo sa pag-ampo. Amen? Christian, kung ang imong pagbati, murag lisod yun, murag gilimbungan ko, gipasakitan ko, gipakaulawan ko, ayaw abrihi ang imong Facebook. Kneel down and pray. Because the devil, he wants to work hard against us. Amen? Abrihan din imong Facebook. Dili na maayo. Dapat maigsoon ko sa Ginoo, masabtan nimo Christian life is a life of battle. We need to pray. Our victory is in God. Dapat makadaog ta nini maong gubat, kung muluhod ta, mag-ampo ta. In 2025, I know there are lots of battle nga atong atubangon. If we desire to be used by God, if we desire to be blessed by God, the devil also is working against us. And we need to have, ang ato lang yung gisaligan, ang Ginoo muna mo ampo ta. You receive not because you prayed not. In James 4 verse 2, you lust and have not, you kill and desire to have and cannot obtain. You fight and war, yet you have not because you ask not. That's very clear. In Romans 8:32, he that spared not his own son, but he delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Think about that. Ang Diyos ganing, iyang gihatag ay iyang bugto nga anak, aron mo'y mutubos nato. Nakahimo siya. Muna pinakalisod na masabtan sa tao. Na ang tao makasasala, pero ang Diyos maayo kayo. Even His only begotten Son, iyang gipadala aron magpakamatay sa atong mga sala. Kini pa kang mga butang na atong gipangayo. As small as that, na dili ta tubagon sa Ginoo. Ngayon si Jesus, wa mo kadawat, kay wa mo mangayo. Maigsoon ko sa Ginoo, what a great an opportunity to God. Gikan sa atong balay, dama kadaritzot na dito sa langit. No pre-charge. You can kneel down and pray. What a great opportunity. Make us a practice that you pray. If you have problem, pray. If you have a struggle emotionally, pray. Sometimes we struggle kung one time emotionally lang, magyaw-yaw ka, kung salay butang nimo sa Facebook, makadaot na nimo. Ang itudlo sa pulong sa Diyos, you need to pray. Amen? You need to ask God's help. Kung may problema sa inyong balay, go to your room and pray. Now, the people in praying, this refers to the saint in Colossae. We are to pray one to another. In James chapter 5 verse 16, confess your fault one to another and pray one to another that you may heal. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Now in Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Our prayers for our fellow believers is a command of God. Sugo ni sa Diyos nga maginampuay ta sa matag usa. Usahay ang word nga sent sa atong unahuna rebulto ni santos, no? Kita mga santos ta, no, kay giisip ta nga wala tay sala, no? Santo Undo, Santo Lauro,
Santa Jima. Pero mga tao siya, Santos, kanan naman ang namatay. Sayop sila diha. Si Paul lang yang gitawag sa mga Kristohanon, mga santos. Unsa man ang santos, pastor? Ang santos, holy. Walay sala niya, holy dita. Holy ta. Di man ta kasulod sa langit, uli ta holy. Ngano nahimo tang balaan? Tungod ni Jesus Christ nga atong gidawat, atong gituhuan nga manluluwas. Dapat ang mga santos mag-inampuay. Ha? Kung naay mga tao, naay mga Kristohanon nga nakasala, ato silang i-pray nga Ginoo makigsulti nila. Our prayers for our fellow believers is a command of God. Ang kahulugan sa santos ngayon balaan ni siya, ha? No, nahimutang santos tungod sa atong pagtuo ni Jesus Christ. Maybe you are discouraged. Pastor, na-discourage ko, Pastor. Tapos na ang tuig. Ayaw ka discourage. Ngano na-discourage ka? Usahay ang hinungdan because you are not practicing giving thanks to God. Pero i-practice nimo kada buntag, kada gabi, unsay may tabo sa imong kinabuhi, na ba kay problema o wala, magpasalamat ka sa Ginoo. I will tell you this, di gyud ka ma-discourage. Just practice thanksgiving. Kung naa kay sakit, salamat sa Ginoo nga akong sakit gamay ra. Salamat sa Ginoo nga bisag naay sakit ang akong anak, doon ako'y kwarta nga kapadoktor sa akong anak. Pastor, wa man ko'y kwarta, pastor. Salamat sa Ginoo. Sa may pasalamat mo sa Ginoo nga nagdaot man ang akong anak, pastor. Salamat nga akong anak buhi pa. Napay dakong chance nga ayuhon ni sa Ginoo. Amen? Pagson ko sa Ginoo, wag yun tay, butang nga diin, mingon ta di nagiko kapasalamat sa Ginoo, kay wag yun, paitigay kong kinabuhi. Wala, oy, salamat, naghantay ka pasalamat sa Ginoo. Amen? Kauban, magtanaw sila sa espiho, mingon sila, ma-discourage ko, pastor. Magtanaw ko sa espiho. Nga naman, mura mangyog, di ko gwapo, di ko gwapa. Ay, pasalamat na lang kas Ginoo nga di ka unggoy. Amen? Tao ka. Usahay manggod ang atong pagkatao, usay di ta kapasalamat sa Ginoo kay daghang kay tagyunahuna nga mga butang nga wa nato madawat. Ang imong pasalamatan kanang mga butang nga ato nang nadawat. Amen? Atong pasalamatan ang Diyos sa atong kaluwasan. Ahara manggod ni kung mamatay na ta. Kanang atong putsi, di nato ang madalas langit ito atong balay. Pero ang tanan lagi natong gihimo para sa Ginoo, mo'y makredit, inig-adto nato sa langit. Ang ato lang kaluwasan, di taani kahuman o pasalamat sa Ginoo. Ang atong kinabuhi, ang atong church, gibutang sa Ginoo, dire, ato ning pasalamatan. Sometimes, ang atong pagtanaw sa tao, mga negatibo tanan. Kaya atong makita niya, mga sayop, daghan kaayo pa nga atong mahimo nga makita nga igo na nga atong pasalamatan ng Diyos. Maybe you are discouraged because you are not practicing giving thanks to God. Change it. Early in the morning, think about those things nga gihatag sa Ginoo nimo. Lord, salamat kayo sa kinabuhi nga imong gihatag nako. Lord, may akong pag-ampo nga karon imo ko magamit. Nga kung naay gani mo ani sa balay, dagay kog boldness to share the gospel. Amen? Lord, salamat kayo sa pagkaon. Ginoo, salamat kayo sa mga tao nga gibutang nimo sa akong kinabuhi. Oh, kadaghan kay tagpasalamatan sa Ginoo. Now, always give thanks to God. Be thankful to God, always. Put in your mind, practice. You know what is the word practice? Imo nang ikinabuhi. Kang mag-practice kag murmuring, bisag asa ka, uling, unsa po ni dire, guwapog lingkuranan, pertipong bugnawa. No? Daghang kang makita ang sayop. Naapo di akong tapad, bahog ilok.
Tagyo ka. Pero muani ka diri bisagon sa pakalisod sa imo. If you are practicing thanksgiving, madasig ka sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? So, dapat 2025, practice. Pasalamat sa Ginoo. Starting today, tonight, you pray. Give times in praying, Lord, thank you so much. Basig ang nakababag sa panalangin sa Ginoo, kay dili ka mapasalamaton niya. Itagay nga tao, di taganahan, day tao nga dili mapasalamaton, right? Pero tagaan tag muhatag tao niya, magpasalamat na to balik-balik, kay nguntag muhatag og utroy. Just like that. Dapat kita nga mga Kristohanon will learn to be thankful to God. Be thankful sa imong mga anak, sa imong mga apo, sa imong bana, sa imong asawa, o dako kay nagkahimuan sa imong kinabuhi. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo namo. Lord, ako nagpasalamat to every Christian nga imong ibutang dinhi sa Pikarangan Bible Baptist Church. Salamat sa mga tao nga nanimba dinhi. Lord, salamat kaayo sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Salamat, Lord, sa akong pamilya. Salamat, Lord, sa mga church staff, Bible student. Salamat, Ginoo, sa mga drivers, sa choir, sa naghatag og special number. Salamat kay Ginoo. Lord, tabangi kami na ma-practice namo sa 2025 sa pagpasalamat sa tanang butang nga gitugot nimo sa among kinabuhi. Because we need to trust you, God, na all things work together for our own good. Ang tanan mong gitugot para sa among kayuhan. Lord, help your people. In Jesus' name I pray. Amen.